Alright mga ka-good news, real talk tayo. Maraming tao ang minamalitang kasalanan. Iniisip nila okay lang to, maliit lang naman, kontrolado ko naman ito at wala namang nakakaalam. Pero ang sabi ni Jesus, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. At ito ang katotohanan. Ang kasalanan, ilalayo ka niya ng sobra. Sisingilin ka ng mahal at hahawakan ka ng mas matagal kaysa sa gusto mo. At dito nadadapa at napapahamak ang marami. Kaya pag-usapan natin ito. Una, ang kasalanan ay mapanlinlang. Sa Hebrews chapter 3 verse 13 ang sabi, upang hindi kayo mapatigasin ng daya ng kasalanan. Mga ka-good news, hindi ka agad sisirain ng kasalanan. Dahan-dahan yan. Magsisimula sa maliit, magiging habit, hanggang maging stronghold. Akala mo ikaw ang may control, pero ikaw na ang kinokontrol. Pangalawa, ang kasalanan ay may tunay na kabayaran. Sa Romans chapter 6 verse 23 ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ka-good news, hindi ito sinasabi ng mundo, pero malinaw sa Bible. May presyo ang kasalanan. Nawawala ang peace, nasisira ang relasyon, lumalalim ang guilt, at may spiritual consequences. Hindi ito biro. May kapalit ang bawat kasalanan. Pangatlo, ang tanging solusyon sa kasalanan ay si Kristo. Ka-good news, hindi sapat ang self-control. Hindi sapat ang babawi na lang ako bukas. Hindi mo kayang talunin ang kasalanan sa sarili mong lakas. Sa Romans chapter 5 verse 8 ang sabi, habang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay na para sa atin. Ka-good news, ang sagot sa kasalanan, hindi ikaw, kundi si Kristo. Siya ang nagbayad, siya ang nagligtas, siya ang nagbibigay ng bagong buhay. Ang kinakailangan, repentance at faith kay Kristo. So ano ang truth about sin? Hindi ito maliit, hindi ito kontrolado, at hindi mo ito kayang talunin sa sarili mong lakas. Ang kasalanan, ilalayo ka, sisingilin ka, at hahawakan ka. So ka-good news, kung may kasalanan kang kinakapitan ngayon, huwag mo itong i-justify, huwag mo itong itago. Lumapit ka kay Kristo. Sa 1 John chapter 1 verse 9 ang sabi, kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, papatawarin niya tayo. Ka-good news, ito ang lifestyle ng tunay na mananampalataya. Kaya don't play with sin, run to Christ. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.